Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Na pong jurisdiksyon ang Kongreso, finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado, wala na kayong jurisdiksyon na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga kabayan, sa wakas, tila nakalusot na sa investigasyon ng Kamara at Senado itong si Pastor Apollo Kibuloy ng KOJC para sa mga kasong ibinabato laban sa kanya. Sabi ni Attorney Harry Roque, wala ng jurisdiksyon ang Kamara at Senado para magsagawa pa ng investigasyon kay Kibuloy dahil naiakyat na ito sa korte. Dahil dito pinatutsadahan ni Roque itong si Senadora Risa Hontiveros dahil wala na itong karapatang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa Senado para dito kay Pastor Kibuloy. Sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiksyon niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga ang merong jurisdiksyon para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Hontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Bebuti nga. Samantala, ipinagtanggol naman ang kilalang vlogger at Duterte supporters na si Banat Bay itong si Pastor Kibuloy dahil naniniwala siya sa mga paninindigan at advokasya ni Pastor Kibuloy para labanan ang mga komunistang grupo na CPP-NPA gamit ang kanyang channel na SMNI. Hindi ho biro ang pumalag sa NPA. Kinakatakutan mo yan lalo na sa mga probinsya. Susunugin ang tower mo yan. Pero ang SMNI naging matikas, matapang. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ibigay natin dun sa mama yung sapat na pasasalamat natin at nilabanan ng NPA. Dagdag pa ni Banat Bay, tila pinagtitipan lang ng Senado itong si Pastor Kibuloy para mapahiya sa publiko kung saan ay kilalang matalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte at kaaway naman ng kampo ni Hontiveros. Ang gagawin nyo lang naman dito sa Senate, pagtitripan nyo lang yung mama, yun naman talaga ang totoo na gagawin lang nila. Bakit? Wala nang in aid of legislation dyan eh. Pagdidiin na yan eh. Ang tawag na lang ho dyan is public trial na ho eh. Para lang idiin yung mama sa publiko. Yun ho yun eh. Kung matatandaan, kinontra ni Senator Robin Padilla itong si Hontiveros para makontep ang pastor dahil sa hindi ito pagsipot sa Senado. Sabi ni Padilla, tumatanaw lang siya ng utang na loob kay Kibuloy dahil sa mga hindi dito matatawa ng ginawa at matapang na paglaban sa mga rebuilding grupo na CPP-NPA. Para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang huminto na ang Senado at Kamara sa pag-iimbestiga dito kaya Pastor Kibuloy at ipaubaya na lang sa Korte Suprema ang paglilitis? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Napakalaki ng ginawa ni Pastor Kibuloy at ng SMNI para burahin ang mga pagbe-brainwash nitong mga komunista na ito. Nagigets ninyo? Ang laki ho. Kasi diyan talagang binubulgar na mga dating kadre, binigyan ng espasyo ng SMNI na hindi ginagawa ng ibang mga network. Bakit? Takot silang sunugin ng kanilang tower. At ang pumalag lang, SMNI. Hindi ho biro ang pumalag sa NPA. Kinakatakutan mo yan lalo na sa mga probinsya. Susunugin ang tower mo yan. Pero ang SMNI, naging matikas, matapang. Yan ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ibigay natin dun sa mama yung sapat na pasasalamat natin at nilabanan ng NPA. Ang CPP, NPA, NDF. Yun ang isang bagay na dapat natin i-consider if dapat ba natin ipakulong yan o hindi. Yun ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ngayon, hindi naman niya sinasabing inosente si Kibuloy. Kaya lang, ibigay natin yung respeto na yon at hayaan natin ng husgado ang manghusga sa kanya. Naintindihan natin? Kaya nga ko, malaking parte sa akin naniniwala ko ang lahat ng panggigipit na ito, lahat ng pagbanat sa SMNI, galaw ito ng mga komunistang grupo. Kasi balakit sa kanila yan eh. Tandaan ninyo, kalaban nila yan. Ito ang laki ng ginagawa ng SMNI to open the eyes of the Filipinos on the lies of this CPP, NPA, NDF. Ang laki ho ng ginagawa nila na pagbubukas ng mga mata ng mga Pilipino. Kaya nga sana, yun lang naman sa atin. Tulad din ng panawagan ni Senator Robin Padilla, dalhin natin sa husgado, sa tamang forum. Ang gagawin nyo lang naman dito sa Senate, pagtitripan nyo lang yung mama, yun naman talaga ang totoo na gagawin lang nila eh. Bakit? Wala nang in aid of legislation dyan eh. Pagdidiin na yan eh. Ang tawag na lang ho dyan is public trial na ho eh. Para lang idiin yung mama sa publiko. Yun ho yun eh. Wala naman eh. Sige nga ho, ano pang gusto nilang patunayan? Kasi di ba kaya ka nga pupunta sa isang lugar para meron sa yung alamin. Pinatunayan mo na eh. Sinabi mo na, pinaniwalaan mo na eh. Hinusga mo na, eto ka, Kibuloy. Eto ka. Ba't ba ako pinapunta? Minsan, hindi natin alam that God works in a mysterious ways. Sino ba namang ang mag-aakalain na yung desisyon ng DOJ na isampa ang kasong kriminal kay Pastor Apollo Kibuloy ay magiging dahilan para itigil ang trial by publicity laban sa kanya. Yan po ngayon ang pinag-uusapan ng Senado, no? Kung dapat bang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy for contempt dahil hindi raw siya sumipot matapos siya mabigyan ng summons na umapir. Pero yung iniimbestigahan naman ni Senator Ontiveros, yung alleged rape, alleged sex trafficking, ito po yung demanda ng kanyang testigo na nauna nang na-dismiss ng Davao Prosecutor's Office dahil nga sa kawalan ng ebidensya. Now, matapos po ma-dismiss yan ng Davao Provincial's Office, Davao Fiscal's Office, sinampa sa DOJ on petition for review. Ganun po kasi yung proseso. Kapag hindi nagsampa ang lokal ng piskal, po pwede mong i-apila sa DOJ. At siyempre, hindi naman tayo nagtataka na binaliktad ng DOJ ang desisyon ng mga lokal na piskal na nakakaalam ng actual na pangyayari at ngayon ay dinesisyonan na sampahan si Pastor Kibuloy. Alam nyo bang paboryan kay Pastor Kibuloy? Bakit? Unang-una, matutuloy pa ba yung investigasyon ni Ontiveros at saka ng mababang kapulungan doon sa sinasabing sex trafficking at mga kaso ng rape? Well, alam niyo po, malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, yung desisyon ng Korte Suprema sa Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi ng Korte Suprema doon, bagamat may kapangyarihan talaga ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, isa sa limitasyon ay kapag ang bagay ay nakasampa na sa ombudsman, kapag ito ay kaso laban sa gobyerno, o di naman kaya sa piskalya, or di naman kaya ay naisampa na sa hukuman. Ito, hindi lang siya nakasampa na sa piskalya, na-dismiss na nga. Kaya lang may petition for review. At ngayong binaliktad na, isasampa na sa kaso. So sapul sa kaso ni Bengzon na talagang sabi ng Korte Suprema, hindi ka na po pwedeng mag-imbestiga Kongreso pag meron ng kaso kasi nasa jurisdiksyon niya ng hukuman. At tanging hukuman lang naman talaga
ang merong jurisdiction para magdesisyon kung isang tao ay nagkasala sa paglabag sa ating batas kriminal. So ibig sabihin, shut up, Ontiveros. Wala ka ng jurisdiction. Laos ka na naman. Hindi ka naman po pwede makakuha ng boto dyan sa iyong in aid of re-election na investigasyon na ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Buti nga. Tumemi ka na naman. Kung hindi mo siguro binuhay itong kontrobersiya nito sa pamamagitan ng inyong OA na mga testigo na hindi naman pinaniwalaan ng mga piskal noong unang instance, hindi na siguro mag-iisip na baliktarin ng DOJ itong kasong ito. Siyempre, siguro hindi rin naisip ng DOJ. Akala nila gusto nilang gipitin ito dahil ito ay kaalyado ni Presidente Duterte. Hindi naman nila nalaman na itong kasong ito ay magiging dahilan para tumigil ang lahat ng investigasyon laban kay Kibuloy kapag ang pinag-uusapan ay yung kasong rape o di naman kaya ay sexual human trafficking. Kasi nakabinbin na ngayon sa hukuman, hindi lamang sa piskalya. Bagamat, doon nga sa kaso ng Bengzon, pag nakabinbin sa ombudsman para sa preliminary investigation, kung ito ay ginawa ng public official at ito ay paglabag na ating anti-graft laws, wala na rin jurisdiction ang Kongreso. Bakit walang jurisdiction? Dahil po yan doon sa tinatawag na separation of powers. Yung hidikatura, nagdedesisyon pagdating sa kung mayroong nalabag na batas o wala. Ang ehekutibo, siya nagpapatupad ng batas at ang Kongreso gumagawa ng pulisiya. So kapag ang kaso ay nasa kamay na ng hukuman, nasa kamay na ng ehekutibo, mga piskalya para mag-imbestiga ng probable cause, wala na pong jurisdiction ang Kongreso. Finito na ang lahat ng investigasyon sa Kongreso, sa Kamara de Representante o di naman kaya dito sa Senado. Wala na kayong jurisdiction na imbestigahan pagdating sa potential rape at pagdating sa human trafficking charges laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, alam niyo bang mas makakabuti rin ito kay Pastor? Bakit? Maski pahingin ngayon ng Amerika ang extradition ni Pastor Kibuloy, may kaso siya sa Pilipinas. Kinakailangan matapos muna ang kaso dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa Amerika. O hindi ba papurdi niyan kay Pastor Kibuloy? Dahil kung wala siyang kaso, dire-diretso po yan. Ang tatanungin lang ng hukuman, dahil dadalhin nga yan sa hukuman, matapos mag-request ang US State Department, magre-request yan sa Department of Foreign Affairs, i-forward ang Department of Foreign Affairs sa Department of Justice, sa Office of, Office of State Counsel, yung mga bagay-bagay na international law, dyan po pinapadala, tapos ifa-file sa hukuman. Pero ang tatanungin lang ng hukuman, ito ba isang krimen na extraditable? Pero isasahad lang para ma-extradite ang isang tao, kung merong kasong nakabinbin dito sa Pilipinas. Bakit? Pag nakabinbin ang kaso sa Pilipinas, ibig sabihin, nasa jurisdiction siya na hukuman. At pag siya'y nasa jurisdiction ng hukuman, hindi siya po pwede umalis ng Pilipinas. Nakita niyo yan? God really works in mysterious ways. Dahil sa loob ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya'y kaalyado ni FPRRD. Pero hindi nila alam. Nung pagsampa nila ng kaso, nawala ng jurisdiction si Hontiveros, nawala ng jurisdiction ang Kamara de Representante, at ngayon, hindi na siya po pwedeng ma-extradite hanggang matapos ang kaso niya dito sa Pilipinas. Buti nga kayong lahat. Diba? Sa inyong kasakiman, sa inyong pang-aapi, binigyan nyo ngayon ng remedyo ang kakampi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Bagamat alam ko, hindi yan ang inyong intensyon. Kaya nga ako, ang advice ko sa inyo mga abogado ng gobyerno ni PBBM, mag-isip muna bago gumalaw. Kung gusto nyo talagang ipitin ang kaalyado ni FPRRD, isipin nyo muna ang ginagawa nyo. Dahil minsan yung mahakbang nyo, pabor pa ngayon sa nais nyong gipitin. In aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng
umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ng religion? Kasi papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Siguro, pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Wala. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.